Our beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Oy, sorry alam nyo na, kaya hindi tayo nakapag-live kasi, mayroon tayong ubot sipon, walang boses, ganon ha. Ngayon, sa mga nakaraang live, ano sinasabi ko sa inyo? Ang Marcos at Duterte, maghihiwalay yan. Wala kayong magagawa, maghihiwalay talaga yan. Nangyayari na. Ngayon, kinukontra na ni Sara yung mga desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Ay nako, talaga. Kung naging trending yung hiwalayang Katnil, mas magiging trending ito. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo. Ang magiging labanan talaga sa politika pagdating na netong mga susunod na mga eleksyon ay kampo na ng mga Duterte at ng mga Marcos. Wala na tayong magagawa doon. Tanggapin nyo na yung katotohanan na kahit nga si Sara sinabi niya na rin, di ba? Na nangyari lang naman yung unity na yan nung panahon ng eleksyon. Ngayong hindi na, kanya-kanya na. Nagkakahiyaan pa eh. Di ba? Napanood nyo ba yung pag-live ni BP Sara na nananawagan sa Pangulo? Yung ba yung close? Bakit kailangan i-live? Hindi ba pwedeng tawagan, mag-usap, di ba? Ng personal. Kung hindi magkaintindihan sa telepono, bakit kailangan may pa-live? Parang mga parang mga artista lang. Magsasalita na ba ako? Ganon no? Ganon yung nangyayari ngayon doon sa dalawa. Ano ngayon yung patutunguhan yan? Maghihiwalay na yan. Maghihiwalay na. Sinasabi ko na sa inyo, maghihiwalay yung dalawa na yan. Kahit pasabihin ni Manang Aimee na hindi, dito pa rin ako. Nako! Hindi! Mananaig pa rin ang dugo. Ganon ang mangyayari dyan. Tanong si Sara kasi, kinokontra. Hindi naman. Kinontra ito. Ito yung unang pagkakataon na kumontra si BP Sara, no? Yung kasundo para sa peace talk, para sa amnesty ng mga makakaliwang grupo, ng mga komunista, kinokontra ni BP. Bakit? Para lang daw silang nakikipag-usap sa demonyo. Sabi ni Ninang, lumalabas ang mga tunay na ugali. Wala nang unity. Wala na! Di ba sinabi ko na sa inyo, wala na. Matagal na. Di ba sinabi ko, nung election lang yon. Huwag kayong malulungkot na ipanalo naman di ba? Tama rin naman si Sara doon dahil nung election nga lang naman ginamit yun, nagtagumpay naman ang lahat. Di ba? Alam nyo, napakaganda ng ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos na ang gusto ay puro kapayapaan. Unity. Anong ginagawa ng mga kampo ng mga Duterte? Walang ginawa kundi kontrahin. Ayan, natahasan na ngayon. Si Sara na mismo na dati kibit balikat lang, tahimik lang, hindi kumukontra sa mga pasya ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon may pa-live na. Saan pupunta yan? Saan magtatapos yan? Magtatapos yan, sila magbabanggaan sa susunod na halalan. Yun ang maliwanag na maliwanag doon. Kasi kayo ngayon, eto na ngayon. Isa pa Si Sara, pinasasagot saan? Sa Supreme Court. Tungkol saan? Doon sa confidential fund niya kung saan dinadala. Di ba? Sa tingin nyo, wala bang basbas yan? Alam nyo sa totoo lang, okay naman ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos Lahat nga masaya Kaya nga nasasabi ngayon ni dating Pangulong Duterte na wala nang oposisyon. Kasi nga, masaya na nga Masaya yung mga tao Magagawa natin doon, di ba?
tinutulan ni Vice President Sara Duterte ang paggawad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng amnestiya para sa mga dating rebelding grupo. Tinawag din ni Vice President Sara ang peace talks ng pamahalaan sa National Democratic Front of the Philippines sa Oslo na isang pact of devil o kasunduan sa demonyo. Ginawa ng Vice Presidente ang pahayag kasabay ng ika-5 anibersaryo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ikinatwira ni Vice President Sara na sa nakalipas na karanasan nito ay nagpapakita na hindi sincero ang National Democratic Front pagdating sa kapayapaan at tatry rin lamang anya ng mga rebelde ang pamahalaan at ang publiko. Ibinahagi din ng Vice President na kanyang personal na nasaksihan ang isang biktimang nag-aagaw buhay dahil sa pagsabog na kagagawan ng mga NPA sa Mandog, Davao City noong taong 2017. Gayon Eto si BP Sara, walang bukang bibig for NPA, NPA ng NPA eh. Bakit hindi mo tulig sa inyong mga pinatay nung panahon ng tatay mo sa EJK? Yung mga biktima ng EJK. Yung mga pamilya nun nag-iiyak. Yung mga anak na nawala ng magulang. Nawala ng kapatid. Nawala ng asawa. Paano yun? Bakit hindi mo tulig sa inyo? Diba? Puro NPA. Ito na nga, ginagawa ng solusyon ng Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon ng kapayapaan kahit papano. Diba? Bakit kailangan mo pang kontrahin yan? Di ba naiisip yun? Bakit kontra ng kontra? Malaki bang bagay para sa inyo na kailangan kagalit pa rin ng gobyerno yung mga NPA? Binibigyan sila ng amnesty para magbalik loob sa gobyerno. Bakit? Wala na yung kanilang founder, wala na si Joma. Marami na rin walang mga official ng NPA. Di karapat dapat pagkakataon na ngayon. 'Di ba? Samantalang yung pagkakataon na itong mga taong ito na nadoktrinahan, niligaw ang isip, sabi nga ni Ka Eric, dapat magbalik loob na sa gobyerno. Bakit ayaw ninyo? 'Di ba? Samantalang nung panahon ng bago mag-eleksyon, kausap ng tatay mo, sino? Yung mismong founder ng NPA. Bakit ngayon? 'Di ba? Anong ginagawa ninyo? Anong gustong mangyari ni Sara? Kontrahin na lang itong gagawin na mga plano ni Pangulong Bongbong Marcos patungkol dito sa mga NPA na tao. Ito na nga yung nakitang pagkakataon ng Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Bakit hindi nyo pa samantalahin yung pagkakataon na pag-usapan na maayos, bigyan ng amnestiya, ang mga dapat bigyan ng amnestiya, yung mga nagkasala. Hindi naman kasi sinabi ni Bongbong Marcos, ni Pangulong Bongbong Marcos, na itong mga NPA, lahat ito ay bibigyan ng amnestiya. Merong may mga hindi kasali. Yung mga tao, yung mga membro dyan na mga nakagawa ng mga heinous crime, pumatay, ng kidnap, ng gahasa, at kung ano-ano pa. 'Di ba? Ang sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ito yung mga talaga namang mga nandiyan na lumalaban, nakagawa ng kasalanan dahil sa inaakala nilang paglaban sa tama. Hindi nga tama. Kailanman hindi naging tama. Hindi na lang ninyo tulungan si Pangulong Bongbong Marcos sa kung ano yung mga naiisip niya. Kaya nga hinalal natin, kaya nga sinamahan natin, kaya nga ikinampanya natin, kaya nga pinagpuyatan natin, pinagpaguran natin, sumilong tayo sa kainitan, 'di ba? Sa kampanyahan, nagutuman, nauhawan, sumiksip sa mga iba't ibang amoy ng mga relihista para para maipanalo. 'Di ba? Sabi ni Monina Valerio, solid Sara Duterte. Wala akong pakialam diyan, solid kayo. Sinasabi ko lang ho dito, yung Sara nyo bakit hindi makatuligsa sa usapin ng WPS diyan sa may ngayon nakahilera na yung mga naglalakihang barko ng China. Bakit hindi yan ang tuligsain ni Sara? Natila ba parang
parang gusto pa, madalas nga kinukontra pa nila na bakit kailangan nating Mylene B? Bakit kailangan pa nating habulin daw yung South China Sea? Pero mo, South China Sea na tawag nila. Hindi na West Philippine Sea. Oh, 'di ba? Boss, Dino Grace. Oh. Hindi pa ayos yung boses ko. Medyo hindi pa okay. Oo. 'Di ba? Yun lang naman yan. Bakit hindi nyo tanungin si Sara? Bakit tahimik siya? Pagdating sa usapin dyan sa WPS, pagdating sa China, pagdating sa pagsakop nila dyan, sa mga pag-aari ng Pilipinas, sa teritoryo ng Pilipinas. Bakit? Di ba kayo nagtataka? Isipin nyo maigi. Ngayon, ano mangyayari? Pag naghiwalay na yan. Yan na. Sa tingin nyo drama yan? Hindi drama yan. Noong ko pa sinasabi, maghihiwalay yan. Maghihiwalay. Ang maglalaban dyan, Marcos Duterte. Kampo, hindi ko sinabing si Marcos ulit. Kampo ng Marcos, kampo ng Duterte. Tingnan nyo to. Yan laging bukang bibig ni Sara. Ulitin ko, no? Kaysa nag-live ka dyan, kinausap mo lang sana si Bongbong Marcos, di ba, bilang respeto, na, Pangulo, Mr. President, parang hindi yata okay na makipagkasundo tayo dito sa mga na to. Pinangungunahan mo na yung desisyon ng Pangulo. Eto nga, masaya nga itong mga tao. Panoorin niya. MNLF suportado ang amnesty proclamations ni PBBM. Umani ng overwhelming support ang pag-issue ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng mga proklamasyon na nagkakaloob ng amnestiya o pardon sa mga dating miyembro ng mga rebelding grupo. Mismong Moro Islamic Liberation Front o MILF at Moro National Liberation Front o MNLF pinuri ang naging hakbang ni Pangulong Marcos. Bakit nga ba suportado ng MILF at MNLF ang amnesty proclamations ni Pangulong Marcos? Yan. Bakit? Bakit itong mga ito'y masaya? Tara, alamin natin. Para kay MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim, nagpapakita ng strong signal sa commitment ng pamahalaan na ipagpatuloy ang peace process ang paglabas ni Pangulong Marcos ng Proclamation No. 405. Sa bisa ng Proclamation No. 405, pagkakalooban ng amnestiya ang mga kwalipikadong miyembro ng MILF. Ayan na, ang mga kwalipikado lang, ha? Hindi kasama dyan yung mga taksil. Hindi kasama dyan yung mga talaga namang mga nakagawa ng karumal-dumal na krimen. Ewan ko ba dito ay sana ba? Bakit kasi nag-live pa to? Alam nyo, sino ba advisor niya? Sino ba advisor niyan? Tuloy. Ni Ibrahim, prioridad nilang tiyakin na mutually honored, substantially implemented at timely completed ang mga kasunduan sa ilalim ng Comprehensive Agreement of the Bangsamoro o CAB. Tumutukoy ang CAB sa Final Peace Agreement na nilagdaan ng pamahalaan ng Pilipinas at MILF noong March 27, 2014. Pinasalamatan naman ni Ibrahim si Pangulong Marcos at ang administrasyon nito sa walang sawang pagsusulong ng peace, reconciliation at unity policies. Ganito rin ang naging pahayag ng MNLF ayon kay Office of the Deputy Speaker Ustads Abdul Karim Tan Miswari dahil sa Proclamation No. 406 na ipakita ni Pangulong Marcos na seryoso siya sa pagkakaroon ng dialogo at negosasyon upang maresolba ang mga gusot sa mga dating kumalaban sa gobyerno. Ewan ko kayo kung nagigets nyo, ha? Di ako galit kay Sara, pero yung inaarte niya, kala mo wala siya sa national government. Di pa handa sa national. Hindi pa nga matured si Sara pagdating sa national o sa pamamalakad sa national. Pang mayor lang talaga eh. Ngayon mga boss, ito pa isang malaking problema ni Sara. Dahil nga diyan sa sa pagbatikos niya, pagbatikos sa pagkontra niya, na live, live yan, nasa TV,
Hindi na lang, sinabi ko, dapat kinausap mo na lang, Sara. Bakit mo naman kasi ginanyan ganyan? Anyway, mga boss, maraming salamat sa pagsama. Inabot na tayo ng oras. Muli, magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!